Nako, breaking news! Mukhang pahiya yata dito si Junior sa pagdalaw niya sa Naga, no? Paano ba naman kasi? Matapos niya, sabi ko sa inyo, na ma-announce ni Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang presidente sa 2028, no? Na sinasabi nila napakaaga daw. Eh, biglang napasugod yata itong si Junior sa Naga, no? Eh, bagay, sabi niya naman niya na par Oplan baha daw to doon sa Naga. Eh nakapagtataka lang naman no, doon sa baha sa Naga. Eh dami-dami pa lang plan doon, ba't kay Lenny pa? Natapat pa kung kailan si Sara nag-announce na. Bakit? Pangsira ng narrative ni Sara? Para yung momentum ng tao, ika nga, kumbaga sa basketball, nasa momentum ka na, nakakashoot na lagi yung kalaban, no? Shoot ng shoot, 3 points ng 3 points. Tatawag ng break time yung yung rep, yung coach. Time mo muna, panira ng momentum yun. Di ba? Alam niyo ba sa basketball? Si Yurito na may nag-basketball. Panira ng momentum yun. Yung talagang grabe na, panay pass break ng pass break, shoot ng shoot lagi sa basketball, di ba? Tapos biglang, time muna, panira ng momentum yun. Panira ba ng momentum to pagpunta sa Naga? Tanong ko lang. Kasi ito, hinahin na ng iba eh. Na? Ang dami dahil pupunta na pwede dito pa. Baka naman inimbitahan kasi ni Lenny. Kayo naman. Baka naman kasi inimbitahan. Di ba? Ngayon po, dito po sabi nila, kain at never again. Why not? Naalala ko yung sinabi ito. Naalala ko yung sinabi ni Madam. Oh. Ito sinabi niyo. Pakinggan natin sinabi niya. Pakinggan natin ha. Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number one, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. dapat pinaparinig to kay Junior eh. No? Ganyan. Tapos si Junior naman, 'di ba, nagkabangayan siya. Alam, buti pa si Sara. Walang ganyan eh, no? Nakita mo ba? Hindi naman sila magkaaway ni Lenny. 'Di ba? Nagsalita ba si Lenny? Hindi Nagsalita si Sara yung ginagawa sa kanya ngayon. Pero about sa politika, may narinig ba kayo? Wala naman 'Di ba? Nagsabi lang siya nang tatakbo siya. Ganito na naging resulta, natataranta na lahat, nagsikilos na, no? Okay, eto muna. Dumako, ito mamaya, papaano itong medyas, kung ano yung medyas na yan, no? Para tila dito napahiya si Junior. Kasi alam niyo naman, hindi natin alam, baka may closed door sila, baka nag-usap sila, or pakita lang sa mga tao na, nag-anong si Sara, pupunta kami kay Lenny, para may ugnayan sila, no? Ito, panoorin mo natin ito, ha? Medyo awkward to. Magpasensya nyo na, medyo mahina tayo, mahina sila eh. Aside sa flood control issue, nakikita po ang visit niyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging an alliance with Naga City Mayor Lenny Robredo for 2025? Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Hindi namin pinag-uusapan yun eh. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. Serbisyo muna bago politika. Saan namin nakuha yung terminong ito? Saan nyo nakuha yung terminong yan? Papaliwanag ko sa inyo mamaya, sa inyo nila nakuha yan, ha? The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. Wow! In honor of Mayor Lenny. Kawawa na. Parang, alam mo, parang insulto si Lenny dito. Tamo, hindi makangiti masyado. Pakaramdam ko. Parang na-insulto. Sa dami-dami yung honor, medyas pa. Nakachamba ka lang nung kuha ng medyas eh. Kunwari lang eh. Kasi kung i-honor mo siya, dapat nag-pink ka. Bakit medya? Sa dami-dami, kulang na ng brief. Eto, brief, pink. Parang gano'n eh. Nakaka-insulto naman yun. Kung ako si Lenny, bakit dami-dami medyas? Sa dami-dami papakita mo, medyas pa. Saan nag-pink ka na last belt? Nag-pink ka ng Ray-Ban, dito, susot dito. Appreciate pa, medyas pa. Ininsulto mo naman si Madam Lenny. Mas dihamak naman, mas may alam sa kanya to. Di ba? Dito talaga, di ba? Nakaka-insulto yun para sa akin, ha? Hindi, sa akin. Sa kanya, hindi siguro. Wala sa kanila yun. Joke lang yun. Pero sa akin, nakaka-insulto yung medyas. Talaga? Medyas? Bagay, kain suka. Di ba? Nakaka-insulto eh. Bakit medyas? Ang dami-dami mong pwedeng isuot na. Pwede naman t-shirt, pwede naman yung polo mo, gawin mong pink. Magsuot sa dami-dami mong kulay sa bahay. Pwede mo naman gawin pink yan. Bakit medyas pa? Papakita mo kay Mayor Lenny. Kayo naman. Saka huwag niyo sasabihin sa amin na, malayo pa, trabaho muna, politiko. Alam mo yung ganyang mga salitaan, mga plastic yan eh. Malayo pa, politiko eh. Napaka-plastic po niya, maniwala ho kayo sa akin. Kasi bakit? Dapat niya pinaghahandaan yan eh. Saka anong damage
kung sakaling sabihin mo yan. Bakit? May masama ba pag sinalitang politiko? May masama ba? Ha? Kayo na nagbibigay ng kasamaan doon. Yung politikong salita, nagiging masama lang pag yung taong gumamit noon ng urakot, ng takas ng kaba ng bayan. Pero sa itang politiko, maayos yan. Ha? Government, part ng government, yan yung ang tawag sa isang politiko, isang individual na tumatakbo sa gobyerno is politiko. Ibig ko pala sabihin, yung titulong politiko, walang kwenta? Ha? Hindi. Walang kwenta yan pag yung isang tao nakakapit sa kanyang titulo, puro nakaw. Ang ginagawa, lang ibang inutupo kundi nakaw ang ginagawa. Di ho ba? Ito, ba't sasabihin politiko? Trabaho muna, wag muna politika. Sos, walang masama kahit pagsabay mo, trabaho, politika. Basta yung pamumulitika mo, ikaayos ng bansa. Tama, mali. Ewan ko saan nila natutunan yan Politika muna bago trabaho kasi yun ang gusto ng masa Kaplastikan. Napaplastikan ako sa mga tao sa seta ng ganyan. Maaga pa masyado, politika. Hindi. Dapat niya inaasikaso na yan Nito lang. Ako mayor. Ako mayor. Kakapanalo ko lang. Pwedeng bukas isipin ko na Sana sa 2028 ako rin manalo. Para maasikaso ko kayo. Mas maganda na paghahandaan Walang pinagkaiba sa isang magulang Di ba? Pinaghahandaan yung anak niya. O amang anak, gusto ko sa future, ito kayo. Yung ba masama? Kasi ang isang bagay na namumuno ka sa isang lusod mo, senador ka man, mayor, congressman, presidente, pamumuno tawag dyan kamumuno Kailangan mo maayos sila. Diba? Sa future nila, hindi yung ngayon lang, dapat sa future nila titignan mo. Sino ba sa future nila? Pwedeng ikaw, pwedeng yung susunod sa'yo. Siyempre, kung ikaw din ang gusto mo, ayaw mo ipagkatiwala sa iba, pwede mo sabihin sa kanila ngayon na, sa susunod ako tatakbo kahit maaga, walang problema, kahit sabihin mo yun na maaga yung walang problema. Kayo na nagsasabi nun, mga plastic na nagsasabi nun, maaga pa, puro trabaho. Walang damage kahit maaga. O sabay mo politika habang sa trabaho ka. President, yung nagsasabi po kasi na yung pagbisita niyo daw po dito ay doon sa pagdedeklara ni Vice No, President. we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecFin and SecFin to look at the situation here. Because, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng mga bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700. Sinisi pa yung ulan, yung bigat daw ng dami ng ulan. Ay, Diyos ko po. Di sa bagay, dumami naman talaga yung patak ng ulan. Kasi nga, nag-iba na yung klima. Hindi naman climate change totally. Nag-iba na. Pero, hindi sa ibig sabihin bumilis yung patak ng ulan, wala ang gagawin. Mario Joseph naman. Diba? Sa mga kurakot na politiko yan, kaya tayong binabaha dito. Unang-una dyan, yung mga proyektong walang kakwenta-kwenta. Pangalawa, parusa na yan. Kasi nga, ipinapadama sa atin na ito, baha, ito, sira, o ito. Hinahayag ng panahon yung mga, di ba yun ang nangyari ngayon? Hinahayag ng pagkakataon at ng weather, yung mga sirang, kumbaga pinapack-check ng weather ipapack-check ko yun kung matibay pagbabahain ko. Nagbigay lahat ng tulay. Hindi pinack-check niya na substandard. 700 centimeters of rain in one day. Ano yan? Patumbas ng aming kapal na. Lampas po siya sa Undoy and Yolanda. Yeah, that's very significant. And that's why it became critical. So, we did not discuss. Servisyo muna, bago politika. Marami pang kailangan. Serbisyo muna bago politika. So, pwede naman pagsabayin Politika. Wala naman, sabi ko, wala masama sa site ng politika o ginamit mo yan. Kung ikaw, naglilingkod ng tapat, ba't ito papasabay sa itang politika? Baka dumating ang araw pag politika, wala na, takot na mga tao. Kasi ganyan sila Walang masama po, invento lang nila sa puso nila yon. Walang masama, kung politika, walang masama. Nagiging masama lang politika dun sa tao na nangunguha ng kaba ng bayan. Pero politika, walang masama, kahit pag-usapan yan. Gusto mo, kapapanalo ko lang, pag-usapan natin ngayon din Ba, 2025 ngayon, halimbawa, nanalo ako, mayor, o 2028 bukas, kinabukasan, so pag-usapan natin Walang problema dun. Ba't namumulitika ba yun? Ano problema? Kung masaya ka naman, maayos ang paglilingkod mo sa lungsod, anong damage? Sige nga, sabi mo sa akin, anong damage? Sige nga, walang damage yun. Di ba? Hindi nag-iisip to mga misan to mga to, no? Kami kailangan gawin. So, we will get to that. Aabutin tayo.
with all due respect, meron po bang chance na mag-usap kayo ng Pangulo sa usaping politika? Tingin ko wala. Tingin ko zero chance. Zero chance. Pahiya ngayon si Junior. Baka kasi pagpunta ni Junior dyan, sabi, hinala lang iba, chismis lang ha. Pagpunta ni Junior daw dyan, para maiba yung narrative nila ni Sara, ika nga basagin yung momentum pagtakbo ng presidente, para isipin ng taong bayan, may bago na mumung alyansa. Lenny saka Junior. Wow! Di ba? Parang, wala na, no choice na. Desperate na no? Desperado na Ang pinunta naman dito ng Pangulo ito. And bago paglutok yung mga usapin ng bago nung announcement ni Sara, nakaset na to. In fact, marami na kami mga pre-work na ginawa for this day. Kung natatandaan ko yung meeting namin na January 20, even before the announcement. So, siguro hindi maiiwasan na bibigyan ng kulay politika, pero wala talaga. Itong programa ng National Office. In fact, hindi lang naman ito sa NAGA. Isa lang kami sa mga sites na nasa pilot areas. And ang alam ko, pinunta na ni Presidente yung bangsa. Isa lang pala ang Naga, pinunta na agad ni, ba't inuna niya yung Naga? Nakakapagtaka, no? Ba't inuna yung Naga, no? Bakit? Alarma? Alarma yan? Isa lang ito dun sa routine na ginagawa niya. Nang magkita Oo. sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa Naga City sa Sabado, ilang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Tarantana! Tarantana lahat! Ano yan? Kulang daw ito dahil tungkol sa flood control program sa lungsod ang pag-uusapan ng dating magkatunggali noong 2022 presidential elections. Pero dahil nawasak na ang Marcos-Duterte Alliance, naghahanap ba ng bagong kakampi ang Pangulo? Sa at the forefront ng Billionaire News Channel, Agada kampi. Pwede maging presidente si Lenny, vice president si Marcos. Talaga yan. Yan ang nakikita. Ayan, dyan sa pagpunta sa Naga. Bilhin mo, pag anas ni Sara, gagawin nyo kaming eng-eng, mga Pilipino. Ha? May kulay yan sa amin. Wala mas kayo sinasabi, pero may dating sa amin yan. May impact sa amin yan. Matunog na yan na Lenny BBM. Siyempre, ikaw ba naman, sino titibag kay Sara? Si Risa? Sa tingin nyo, titibagin yun? Rapi Tulfo? Titibagin si Sara? Ang makakatibag lang may chance dyan, maaari, bibigyan ilang porsyento, siguro mga 30% chance, Lenny Marcos. Kasi si Marcos, solid ang loyalista mga yan eh. Ang daming loyalista pa rin ngayon eh. Ngayon, si Lenny, may mga loyalista din niya. Kapag nagsanib yan, maaari. Siguro si Sara, ang boto ni Sara, mga 25 million. Sa kanila pwede mga 15 million. Hindi. Didikit yan. Kaya walang chance sila magsasama eh. Kain at nga talaga sa isa't isa. Yun talaga yun. No? Pero kung halimbawa, for unity naman, bakit why not? Bakit hindi Lenny Marcos, di ba? Kaso hindi for unity ang pasok nila eh. Kasi kung for unity ang pasok nila, dapat si Sara, magkaayos na kayo. Hindi eh. Hindi unity ang habol niya ito mga to eh. Hindi kung unity eh. Ba't inaaway? Ba't nag-aaway-aaway? Pati inaaway si Sara, di ba? Ilang yun. Sinabi ni political scientist Antonio Contreras na kung gaganapin ang presidential elections ngayon, tanging si Leni Robredo na may endorsement mula kay PBBM ang maaaring tumalo kay Sara Duterte. In Philippine politics, nothing is impossible. Someone like Leni Robredo paired with someone who can check the Mindanao base and who is more Visayas in Mindanao. Pero dahil consistent ang naging pahayag ni Robredo na wala siyang planong tumakbo sa pagkapangulo. Wala palang planong pagkatakbo sa pagkapangulo. Kawawa naman si Junior. Hindi ko alam, baka nag-close door sila sa Naga. Hindi natin alam hindi ko alam, baka nag-usap talaga ng seryosoan niya. Ano ba gagawin? Magkakampi ba tayo? Hindi natin alam. Sa 2028, anang dating niyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez, ang unang balakid ay ang mabago ang isip nito. Bagamat ang pagkikita raw ni Marcos at Robredo sa Naga sa Sabado ay oportunidad na mapag-usapan ng maraming bagay, mahirap pangunahan kung mababanggit ba ng Pangulo ang usaping 2028.
Ang reaksyon naman ng palasyo sa posibleng Lenny-PBBM alliance, So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Lenny versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country. Spokesperson versus attack dogs. Di ba? Suhestyon na Ma'am, si Sara walang sinasabi sa inyo. Nag-announce lang si Sara. Ha? May sinasabi real talk lang. Kayo, daldal sa politika, kayo namumulitika eh. Sila eh, di ba? Ma'am, di ba pa pumulitika yung ginagawa nyo? Sige nga, ma'am. ikagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Hindi napapanahon. Uy! Ma'am, kayo na nagsabi niyan. Walang damage kung pag-usapan ng politika. Kahit di ka pag-usapan mo, walang problema eh. Ikaw ba naman, naglilingkod ka ng tapat, hindi ka nagnanakaw, wala ka na, maayos naman ang mga implement mo sa lungsod mo, lahat mo. Bakit di ka pwede manligaw? Kahit yung mga panahon, sinaunang panahon, mga panahon ng mga medieval era, panahon ng mga pagkatapos ni Kristo, mga Egyptian o before Christ, yung mga mga emperador nung araw, kakauupulan nila eh. Pinagpaplanuhan na yung anak nila na maupo, ito susunod ah. Ito na yung ito na yung deputy. Anak ko ito na yung magiging pangalawa ko Ganun na kagad, walang masama doon eh. Walang masama doon. Itawag doon, inihahanda mo yung ginagawa mo para sa taong bayan. Ang mahirap niyan, ito masama, mayor ako. Senador ako. Hindi mo natin pag-uusapan kung susunod. Kaplastikan. Dapat niya pag-usapan na eh. Para, bigla na pag ayoko na. Bahala ka dyan. Ganun lang yun. Mas masama yun. Mas maganda, paghandaan mo. Senador, sige, next, baka tumakbo pa ako senador ulit. Hindi matutuwa sa yung tao, okay, hatakbo ka ulit. Ito plano ko sa susunod na senador ako. Kung mapagkakapagbibigyan pa ako senador, ito plano ko. Alam yun? Diba? Ganun ka simple. Habang natrabaho ka, nilalapat mo yung mga plano mo sa Pilipinas. Kaya ka-plastic yung sasabihin mo, maaga pa masyado sa pamumulitika. Inyo lang galing yan. Walang ganyan. sa The Spokes naman ng Billionaire News Channel, sinabi ng political analyst at biographer ni PRRD na si Earl Barreño na bagamat si Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato ngayon sa pagkapangulo, mahirap pagpakasiguro dahil marami pang maaaring mangyari bago ang 2028 elections. Siya yung medyo matagal na naghanda, psychologically at saka yung machinery-wise, nandiyan na. No? Although nag-weekend yun, hindi yun machinery noong 2022. No? Sa weakening na yan, strong siya pero hindi siya unbeatable. Maraming mga pangalan na ang lumulutang na posibleng maging katambal ni VP Sara sa 2028, kasama ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, Baguio City Mayor Benji Magalog. Ko po, kasi mo na yung ICI. Galong at Senator Bongo. Pwede pa to. Bongo, Sara, pwede, malakas yan. Yan ang mag-ano yan, titignan yan. Kunwari pa sila. Di ba? Maaga pa kay Sara nag-announce. Pabor nga sa inyo na maaga pa si Sara mag-announce eh. Kasi mas mapaghahandaan nyo kung sino itatambal nyo eh. Lenny Marcos, Risa Marcos. Alam mo yun, mapaghahandaan eh. Kunwari lang kayo. Pero pabor na pabor kayo na sinabi ni Sara yun. We know the fact that they don't see eye to eye, Sara and Bongo. So that would be that possibility if they can unite just for the sake of the father. Dapat rin daw maging maingat si VP Sara sa paggamit ng flood control scandal para tuluyang bakbakan si PBBM at kung sino man ang i-endorso nito. Ani Contreras, kung gagawin ito ng bise, baka maraming mambabatas ang hindi sumuporta sa kanya dahil marami sa kanila ang posibleng dawit dito. If she's going to weaponize it, then she can kiss her goodbye in terms of enlarging her base. Sa daming hinaharap ng pamilya Duterte ngayon, mula sa impeachment complaint at plunder cases laban kay VP Sara at sa pag-usad ng kaso laban kay FPRRD sa ICC, walang kasiguraduhan kung ano ang kanilang magiging kapalaran, kung sa Malacanang ba uli o sa kulungan. Isa na naman tong issue at Ito ang paliwanag ko sa inyo. Yung nagsasabi na maaga pa namumulitika, di ba sabi ni Lenny, sabi ni Bibi, trabaho muna.
O ito, tanong ko sa inyo. Huwag munang mamulitika, trabaho muna. Kailan dapat mamulitika? Sige nga, sabihin nyo sa akin date. Bago mag 6 months, after bago magpolitika. So, ibig ba sabihin ngayon, siyasabi mo ngayon na trabaho muna, walang politika. Kapag ba ikaw na politika na, walang trabaho? Yun ang parang ibig sabihin nun eh. So, ibig sabihin pala, pag ikaw natatakbo ng ngayon, wala mo ng politika, trabaho muna. So, after mga 6 months ba, alam ko, 1 year before na eh, mag-a-announce ka na ikaw tatakbo kang presidente, hindi ka na ba magkatrabaho nun? Ganun ba yon? Ha? Wala pinagkaiba ngayon sa dati. Ngayon o dun sa malapit sa eleksyon sa Bihibo, tatakbo ka eh. Wala pinagkaiba yun. Kayo lang nagbibigay ng masamang kahulugan dyan. Diba? Pero kung alam mo matino ka, kahit na mumulitika ako ngayon, matino ako. Diba? Masaya lunsod ko, masaya distrito ko, kahit sabihin ko araw-araw patakbo ko, ako, wala masama. Wala masama. Ni Salha kasi pirma ng Malacanang ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Naga City upang inspeksyonin ang implementasyon ng OPLAN kontrabaha program ng pamahalaan. Ako makakasama ng Pangulo sa ocular inspection si Naga City Mayor Leni Robredo. Kung ano pang detalye hinggil sa naturang pagbisita, alamin natin sa report ni Cresilyn Cataro. Sa kanyang social media post, binanggit ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang lugar sa Sabado. Pinasalamatan din ni Robredo ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagdadala ng mga Natataka si Panelo dito sa yung makipinapakita. Bakit ngayon lang nililinis? Bakit? A, bigyan ko example A, darating si BBM. B, ngayon lang ba talaga nilinis to? Kasi baka mapansin, ma-TV, maganyan. Baka kasi para mas impact sa tao. O C, kayo, ano ba sagot? upang malinis ang madaluyan ng tubig sa kanilang lugar na bahagian niya ng programang OPLAN kontrabaha ng kasalukuyang administrasyon. Ang naturang social media post ni Robredo ay kinumpirma ng Malacanang. Sa Palace briefing nitong Webes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na magkakaroon ng isang ocular inspection ang Pangulo sa Naga City. Ibinahagi niyang sinimula na ng Pangulo ang programang OPLAN kontrabaha sa lungsod at kasalukuyang abala ang mga tauhan ng DPWH sa paglilinis ng mga kanal, estero at ilog sa lugar. Yan po ang bibisitahin ng ating Pangulo at totoo po, nabibisita po siya at makakasama niya po ang Totoo po? Mayor Leni Robredo ng Naga City sa February 21. Sabado. Inilahad ng palasyo na pinalawak ng DPWH ang implementasyon ng OPLAN kontrabaha sa Bicol Region. Alinsunod daw sa direktiba ni Marcos Jr. na tutukan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang paglilinis ng mga estero, kanal at ilog upang Tagal mo na nakaupo dyan, ngayon mo na nilinis yan. matanggal ang mga bara at matiyak ang maayos na daloy ng tubig. Isa sa mga prioridad sa Bicol ang paglilinis ng Sagot Creek sa Naga City na itinuturing na isa sa mga critical waterways sa lungsod at posibleng pagmula ng malawakang pagbaha kapag hindi naagapan. Bukod sa Bicol Region, patuloy ding ipinatutupad ang OPLAN kontrabaha sa iba pang lugar gaya ng Greater Metro Manila, Cebu City, Bacolod at iba pang lugar. Samantala, nang tanungin ng palasyo kung may iba pang pag-uusapan sina Marcos Jr. at Robredo bukod sa proyekto, sinabi ni Castro na abangan na lamang ang mga susunod na detalye. Kaugnay nito itinanggi ng Malacanang na may pag-uusap ukol sa posibleng alyansa o plano para sa 2028 elections. Kasunod ng mga espekulasyon na maaaring maging malakas daw ng kandidato si Robredo laban kay Vice President Sara Duterte. Wala po kasi talaga na pag-uusapan tungkol sa pangangampanya o kung sino man ang magiging kandidato sa 2028. Hindi pa po kasi panahon ngayon, napakaaga po pa kasi. Sus, wala yan. Kayo lang sabi hindi pa panahon. Kahit anong panahon, pwede pag-usapan yan. Ano mga to, hindi po totoo yun. Buti ako mula nang lumitaw ako buti nandito ako bilang vlogger, binabago ko kaisipan ng mga Pilipino. Hindi, isipin nyo, lumawak ang utang natin, hindi porket narinig natin sa kapwa-tao natin, yun na yung totoo. Lawakan mo, isip nyo na, ano ba talaga? May masama ba? Pro-China ka, pro-China. Isipin mo, teka muna, masama ba maging pro-China? Ikaw nga, sagutin mo.
alam mo, pro-China ako. Pinaglalaban ko ang WPS na mapasa atin. Pero masama ba na pro-China ka habang pinaglalaban mo WPS? Sige nga. Sige nga. Sige nga, imagine mo, walang masama eh. Magbibenepisyo ka pa nga pag pro-China ang bansa eh. Bakit? Marami infrastruktura, marami mga investment, trade, OFW, alam mo, gaganda relasyon nyo eh. Di ba? Walang masama eh. Pero sila, iniisip nila, ayaw namin ng pro-China. Pero hindi nila iniisip, bakit ayaw namin? Kasi naringgan lang nila. Sinunod nila yung napakinggan nila. Para sila mga robot ngayon. Kung ano yung sabihin, yun na yun. Tama? Di ba? Para tayo mag-announce na ikay tatakbo o hindi. Napakaaga para mamulitika. Ang dami. Gate pa ni Castro, nakatuon sa ngayon ang administrasyon sa pagtugon sa mahalagang isyu gaya ng pagbaha at iba pang suliranin ng bansa. Ang dami pong dapat na ayusin sa bansa natin. Maraming dapat na ayusin na interes ng ating mga kababayan. So, masyadong maaga ang pag-usapan kung sinong tatakbo sa 2028. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Keseling Catarong, SMNI News. Bukas pala, Attorney Sal, magkikita ang Pangulo at si Mayor Lenny. Ano pong masasabi niyo dyan, Attorney? Hindi naman yun eh. It's not surprising, it's not startling. Presidente siya ng bansa, mayroong project doon. Mayor naman yung isa. Kahit saan naman lugar, pwede siyang pumunta at i-oversee niya kung anong ginagawa. Nakakapagtaka ba't sa Naga pumunta? Pwede pala pumunta sa iba eh. Kasi nga nag-announce si Sarah siguro. Chismis lang yan ah. Doon. Pero alam mo, tinitingnan ko yung video ninyo. Nakikita nyo, ngayon lang sila naglilinis ng mga estero, ng mga passageway. Kay Tatay Digong, malilinis lahat yan. Di ba? Unang pag-upo pa lang, linis ka agad lahat. Di ba? Kay Isko, linis ka agad. Di ba? Ngayon lang kayo naglilinis. Wow! Tapos na magkaroon ng malaking sakuna sa plan. Dapat yan ay regular, pero hindi nga nila ginagawa. Hindi ginagawa ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, hindi ginagawa ang trabaho ng mayor. Nako, sino mayor sa Naga? Sino? Ayaw gawin yan. Naga, lahat ng mga syudad. Trabaho yan nila eh. Pero tingnan mo, ngayon kikita mo yung estero niya, matagal, biro mo, look at that. Na dapat ginawa na nila noon pa yan. Ay, talaga namang sarap pagpapaluin ng mga puwet nito. Ayan, may hirit pa nga si Yusek Castro, Attorney Sal. Maaga daw yung, masyado daw maaga na mamulitika at mag-announce kung sinong tatakbo sa 2028 dahil maraming suliranin ang bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Yung politika, hindi maiwasan yan. Palagi nang nandyan yan, kasama yan. Gusto nila, hindi kami politika, hindi. Maaga pa. Kaplastikan yun. Tandaan niyo yan. Bahagi yan. Governing is politics. Yan. Pag ikaw nakaupo dyan, huwag mo sabihin maaga pang politika. Nandiyan ka na. Nasa politika ka na. Ano ka ba naman? Pamumulitika na rin ginagawa mo kahit tabahimik ka. Government is politics. Lahat yan politika, kasama lahat yan. Kaya, ito naman si Clara, wala eh, mahirap talaga. Kakaawa din. Well, in fairness, Attorney Salam, mahirap talaga yung trabaho niya dumepensa. Pero alam po ninyo, hindi naman kasi. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Dito talagang parang insulto to sa akin na itong sa medyas na to Ang dami-dami mong pwedeng halimbawa, medyas pa. Ang baba ng tingin mo kay Lenny siguro, no? Ako magsusot ako ng t-shirt o kaya man lang, hindi ko na pinakita. Huwag na, di ba? Huwag ka na magpakita. Huwag ka na magsabi ng ganyan. Medyas. Lenny, medyas. Ano ba naman yan? Kahit paano naman si Lenny, mataas ang pagkakilala dyan. Di ba? Dapat man lang, huwag mo na pinakita. Okay, nagsuot ka ng t-shirt. Siya mo, ito, pink. No? O, hayaan mo na. Diyan na yan. Maraming salamat po sa inyo. Ingat lagi kayo sa mapagpalang araw. Paalam po sa inyong lahat.